Dito na ako makatapos sa terminal ng series sa Batangas. So pina-check up pa yung sasakyan, yung bus. So matatagalan yata kami kasi yung engine brake niya medyo may diferensya. So time check past 6 na ng gabi, past na size. So matatagal kami dito mga katama. Kain muna ako yung ganisa, sabaw. Kumain na ako kanina dito, kaya lang sabi ng konduktor natatagalan daw kami, kaya kumain ulit ako para sure na may laman yung tiyan natin, hindi tayo magugutom kasi alam mo naman yung biyahe, pagdating sa barko, mahal yung pagkain dyan. Kaya dito na lang. So, hindi naman series ha. Kain muna tayo mga katamos. At update na lang kayo mamaya kung mga mangyayari, mga kaganapan. Tara, sit. Okay mga katamos, time check. 10:15 PM. So, umalis ako kanina ng Pampanga, 8 AM. Alas 8 na maga. Ngayon, nandito na ako sa barko, 10:15 PM. Grabe ng biyahe, no? Ang haba. Grabe, nakakapagod. Na-delay kami sa terminal kanina. Tapos pagdating dito sa pier, Batangas Port, inold pa yung bus namin. Hindi ko alam kung bakit. Muntik pa mag-away yung konduktor namin, tsaka yung nagbabantay doon sa sa gate. Kasi ayaw kami papasukin. Hindi ko alam kung anong dahilan. So ngayon mga katamos, nandito na tayo sa barko. At least kahit paano, medyo makapagpahinga tayo. Yung nga lang, wala rin itong higaan. Merong upuan lang. Pero may naman sandalan, pwede ka naman ganon. Kaya konting tiis na lang. Nangyayari nito, dadaan pa ito ng Mindoro. Mag-stopover pa doon sa Calapan, Mindoro before kami pupunta ng Katiklan. So dating namin dito sa Katiklan, doon sa Katiklan bukas 12 noon. Yun ang sabi ng konduktor. So papahinga muna tayo mga katamos kasi mapagod sa biyahe. At least kahit pa paano makapagpahinga tayo dito sa barko. Abang-abangan nyo mga katamos yung pagbiyahe ko. Hanggang bukas, kita-kits ulit tayo. Maraming salamat. Goodbye Pampanga. Welcome Antigua.
Okay mga katamos, ayun o. Meron tayong nakilala, bagong kaibigan. Tiga Altabas, Aklan ko siya mga katamos. Galing ko siya Manila. Sa San Jose del Monte, Bulacan. So uwi ko siya ng Altabas, Aklan. So nakasabay natin siya. Bago natin kakilala mga katamos. So maya konti, akit ulit kami ng barko. Papunta na kami ng Katiklan. Okay. Yung sa kanya mga katamos, mahababang biyahe pa kasi Altabas pa yun. Yung sa akin, medyo malapit na kasi Pandan Antique lang. So, mamaya, kita-kita tayo ulit doon sa taas ng barko. Okay mga katamos, sa hinabahaba ng biyahe natin. Nandito na tayo sa Rojas, Mindoro. From Batangas, dumiretso kami ng Calapan, Mindoro. Then Calapan, Mindoro, sumakay kami ng bus ulit papunta dito sa Rojas, Mindoro. So, ngayon, dito naman kami sa another barko. Papunta na kami ngayon ng Katiklan, Aklan. Last na sakay ng barko ko. So, buti nakakita ko ng ito, yan. Oh. Walang higaan, puro upuan. Nakita ako ng duyan. Nakapesto ako. Nakahiga-higa ako pahinga na maayos, makatulog. Sana hindi masyadong maalon. Kasi sabi nung pasahero kanina, masyado ba maalon. So, kulang-kulang 8 hours yung biyahe. Mula rito hanggang Katiklan. Kaya siyempre nga maalon, mabagal yung takbo ng barko. Kaya mga katamos, mamaya-maya maghintay tayo ng ilang oras pa bago tayo makarating ng Katiklan. And then pagdating ng Katiklan, sigurado malapit tayo sa lugar namin, Antique. Makikita na kami ng mga anak ko, makikita na kami nila Betimot. And balik tayo sa dati. Ay mga katamos, matutulog muna ako, hindi pa ako nakakatulog mula kanina. Yung unang barko sa sakyan namin, ganito rin. Puro upuan din. Wala siyang higaan. So, buti may duyan. Pagpahinga ako, makakatulog. Hindi ka naman makatulog sa sasakyan kanina sa bus dahil siyempre magalaw, nakaupo ka lang, mahirap ang sitwasyon pag nagbabiyahe ng ganito. Kaya mamaya magkita-kita tayo mga katamos. Pahinga muna ako. Okay mga katamos. Okay. Ulan sa labas, ulan. So, medyo malapit na tayo sa Boracay. Boracay. Dito, Katiklan. So, malapit na tayo mga katamos. So, naka-ready na ako. Naka-ready na rin ng lahat. Bababa na kami. Konting biyahe na lang. Nakakarating na kami sa kanya-kanya naming pupuntahan. Hindi na kami sisipil ng barko. Ayun, nakakatamos. Maraming salamat sa bye-bye. Pero ito nga pala mga katamos ha. Alam niyo po ba kung anong dahilan bakit ako bumalik ng Antique?
gusto niyo pong malaman, ito po, panoorin niyo. Okay, mga katamos, nandito ako sa terminal ng bus. Uwi muna tayo. Namimiss ko yung mga anak ko eh. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya malayo. Kaya malayo sa kanila. Uwi na ako. Hintay ko pa yung bus kasi hindi pa dumarating. Bali, maya-maya pa siguro. Nandito pa ako sa terminal. Sana dumating na para kabiyahe na tayo. So, sasakay ulit ako ng barko. Pauwi sa amin. Mga anak ko dyan. Uwi na si Papa. Hintayin niyo ako. At ayun nga po mga katamos ang dahilan kung bakit ako bumalik ng Antique. Hindi ko po kaya na malayo sa mga anak ko. Gusto ko anytime pwede ko sila makita. Pwede naman ako mag-vlog, gumawa ng content dito lang din at least malapit sa kanila. Huwag na yung nandun ako sa malayo, like Pampanga, napakalayo. So, hindi ako sila makikita. Pwede sa video call, pero iba pa rin yung makikita mo sa personal. Mga Tamos, maraming salamat. Sana huwag kayong magsawa sa mga sa Tamos lang. Magkita-kits po tayo sa susunod na video.